Magandang umaga po, mga kapatid ko. Good to see you. Okay, Pastor Arnold, amen. 27 ha, ikaw ang bahala. Amen. At marami-rami tayo noon. Okay, but we praise the Lord na almost 2020 is gone. No? At anticipate na natin, nasa kalahati na tayo niyan no? Kalahating buwan na lang, then we'll proceed on. In spite of all that happened in 2020, we are still thankful na ang ating Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa atin. Amen? May mga experience na hindi natin magustuhan, pero things happened as it happened because God wants it to be there and will contribute to our growth and to our learning. No? And so, hopefully, sa 2021, patuloy tayo at lalo pa tayo nagpupursige. Amen? Amen? At hindi tayo magpapabaya. We will not lower down our guard and our Christianity because alam po natin na habang umatikabok ang mga sitwasyon at grabe na pasama ng pasama ang sa paligid sa mundo, alam natin na that is the sign that the Lord will be coming back. So we need just to be on the road of, fulfilling God's plan and God's desire sa buhay natin. Amen? At ako po'y naniniwala na kayo ay nakaset na. So we'll go to the Word of God. Kung kayo ready na. Okay? Turn your Bible in the book of Isaiah. Isaiah, as I made a promise, na ngayong umaga, I will be giving you a message entitled, A Man Who Know How Long He Had to Live. Ang tao na alam niya kung kailan siya mabuhay at kailan siya mamatay. Okay? It is in the book of Isaiah, chapter 38, verse number 1 up to 6. Follow me as I read these verses. Verse 1. In those days was Hezekiah sick to death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth, and with a perfect heart have I done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend this city. Okay? Ito ang napakagandang senaryo sa buhay ng isang hari o isang tao na walang iba kundi ang pangalan ay Hezekiah. Hezekiah was known as a good king. He was a remarkable man. Bakit po? Kung titingnan nyo ang kanyang capacity, kung titingnan nyo ang kanyang kapasidad, he was a soldier, he was a statesman, he was an architect, a poet, and above all, he was the child of God. He was all of this. Amen? Yan po ang katangian ni King Hezekiah. Pero ang pinaka-the best, siya'y anak ng Diyos. Amen? The most remarkable man apart from Jesus. Kung baga, maliban sa Panginoong Hesus, isa din significant nitong taong ito. Bakit po? Bakit siya isang taong remarkable or he was a significant, there was something in him. Ito po ang mga dahilan. Ito po,
una, He was the only man that knew for a certain just when He would not die. Siya lang po ang nakakaalam kung kailan siya hindi mamatay. Alam niya. Kaya remarkable the only man that knew for a certain just how long he had to live. Ang tanging tao lang na nakakaalam kung gaano siya katagal mabuhay. Kailan siya mamatay. So, to all of us that live, the only thing about our life that is certain is this, that it is uncertain. Sa ating mga nabubuhay, this is the reality sa buhay nating lahat. Na ang ating buhay ay hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. Amen? Hindi tsak. Pero siya, iba. Okay? Sabi nga ni Richard Baxter, sabi niya, he always to preach as a dying man to a dying man. Bakit po? Yan naman talaga ang estado natin Amen? Hezekiah teach us what the wisdom of living is. Ang sabi sa verse 1, in those days, Hezekiah was sick to death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Dahil alam natin na hindi natin tsak kung kailan tayo mamamatay, dapat matuto tayo sa sa wisdom ng pamumuhay na lagi ang ating buhay, ang ating tahanan are set in order. Lagi maayos yan. Lagi ang ating pamumuhay ay tuwid, tiyak sa harapan ng Diyos. Para po, naka-ready tayo kung kailan tayo kukunin. Hello? Hindi tayo dapat makot unaware ng isang kamatayan. Dapat naka-order lagi ang buhay natin. Dapat ang buhay natin are walking day after day, months after months, weeks after weeks, years after years, according to God's way and according to God's will. Amen? Bakit po? Kasi yun talaga ang principles ng buhay. Hindi lang dapat tayo ready mabuhay sa lupa, but ready tayo anuman oras dumating ang kamatayan, ready tayong harapin ito. Hindi dapat tayo ma-surprise. Because death is always there, lurking, anytime. Hoy, narinig niyo ba ako? Are you listening? Death is always there, kahit ano pang edad mo, lurking anytime. At pag hindi kayo conscious dyan, you will live your life carelessly at makukot ka unaware. Mamaya, nakapunta ka at ikaw ay nandoon sa lugar na kung saan kahiya-hiya sa harapan ng Panginoon. Tapos doon ka kinuha ng Diyos sa lugar na hindi maganda. Hello? Baka makuha ka ng Diyos doon sa lugar na kung saan hindi dapat lugar ng isang mananampalataya. Abay, pambihira, nakakahiya. Amen? Now, nais kong titingnan natin ito. Yan po yung prinsipyo ng buhay. Wisdom of living. Lagi dapat ang buhay natin ay naka-ready. Naka-order dapat yan. To give charge concerning His house. To dispose His affairs, or in our words, to make a will. Parang may will of testament kang nakasadya na at naka-prepared na. Yan ang ibig sabihin ng statement na set thine house in order. Mayroon ka dapat, nakagawa ka na dapat ng iyong last will and testament. Hello? Amen? Why? Because His death is at hand. Now, tanong, sa atin kaya, masasabi ba natin, matagal na pong mamatay? Di ba ako kukunin God? Are you really sure? Hindi. Amen?
We don't want, but we are not sure. Kahit gaano ka pa kalakas. Mayroon akong na-shock na kami isang asawa ng pastor, kapelowship namin doon sa Cagayan. Lo and behold, nag-post yung asawa niya. Kakilala namin. Bigla, yung asawa niya, bata pa nila, namatay. Kaya, tinatanong ng mga pastor, ano nangyari? Bakit ganoon? Ano nangyari? Sabi, anong dahilan? What was the reason? Sabi lang ng pastor, cardiac arrest. Atake. Yun lang. Mambira, kapelowship lang natin nung meeting dyan, pagkatapos lo and behold. Wala na. Bakit po? Because yun nga, hindi natin alam kung kailan ito. Kahit Kristiyano ka pa o hindi ka Kristiyano. Are you ready to face it? Ready lang ang isang Kristiyano to face it. Wala na tayo dun sa question ng unbeliever. Save na tayo eh. Ready ka lang ma-face ang Panginoon sa iyong kamatayan pag ang buhay mo ayos na ipaglilingkod sa Diyos. Pag wala ka sa backsliding stage, pag wala ka sa questionable attitude, wala ka sa questionable place, siguraduhin mo na nandun ka sa estado na kung saan nasa kalooban ka ng Diyos. Lagi, yan dapat ang kailangan. Yan lagi, bantayan natin. Bakit po? Dahil kailangan yan na wisdom yan sa buhay. Na lagi nakaayos, naka-order dapat ang buhay natin na anak ng Diyos at napaglingkod sa Panginoon. Amen? Okay? Life is uncertain and every person here should live in a light of that fact. Bawat isa sa atin mamuhay sa ganyang katotohanan na hindi natin tiyak kung kailan damating ang kamatayan. Kaya dapat naka-order lagi sa kalooban ng Diyos ang bawat buhay natin. Young people ka man, bata ka man, adult ka man, ganun dapat ang ating kalagayan sa buhay. Amen? Hezekiah's life was now in a great state of death that unless God's miracle happened, it's the end of it. Amen? Alam niyo ba kung ilang taon pa lang si Hezekiah dito? 39 years old pa lang. Alam ba ninyo kung ano yung 39 years old? This is the prime time of his life. The prime time of a youth life. Ito ang pinaka-the best na life ng isang kabataan. But this time, he is not living. He is dying in his prime time. Para naman yatang hindi makatarungan. Tama, hindi? Amen? Therefore, tingnan nyo. Number 1, his prayer. His prayer that he prayed, verse 2 and 3. And Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in the truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Why should he die in this young age, in which wicked kings like Jeroboam namatay ng 58, Uzziah, which is one of the wicked also, namatay ng 68. Why should he be cut off at this young age? Alam ba ninyo that under the old covenant, length of days is a sure promise to the righteous? Sa covenant sa Old Testament, ang promise ni God ay ang pagmamuhay ka at mag-rule ka ng matuwid, mahabang buhay. Ito, ang mga ibang ito. Ang sama ng pamumuhay ng mga ito. Bakit ganyan ang buhay na siya mamamatay na? Naunawahan nyo ba? Okay? Now, makikita ninyo sa kanyang panalangin. Ano ang panalangin niya? He did not ask God to heal him. Hindi yan ang prayer ni Hezekiah. Hello? Or raise him up, o siya po ay palakasin. Hindi. He just asked God to remember His love, His will, His faithfulness to him. Ano lang prayer ni Hezekiah?
Di sabi, Lord, pagalingin mo ako. Lord, palakasin mo ako. Hindi. Ang prayer ni Hezekiah, no, Lord, alalahanin mo. Paano kita minahal noon? Paano ako naging matapat sa iyo? Paano ako na lumakad ayon sa kalooban mo? Paano ako namuhay ng matuwid sa iyong harapan? Paano na ako'y nanindigan para sa iyo? Yun lang panalangin ni Hezekiah. Ano ang kanyang panalangin? Ang kanyang panalangin, nilahad niya kung paano siya naglingkod ng matapat sa Diyos. Kaya ang matapat na paglilingkod ay iyong basihan na pag pwede kang mag-beg at mag-plead kay God kung anong nais mo. Pag mayroon kang katapatan, ipinaglingkod sa nakaraan. Pero kung unfaithful ka pa, paano? Sige nga, mahiya kang humingi sa panahon ng critical na kondisyon sa buhay. Bakit po? Kasi wala kang naipaglingkod eh. Amen ba? Kaya dito natin makikita, mga kapatid ko, na napakaganda ng kanyang sinabi at panalangin sa Panginoon. Ha? And alam nyo, sabi niya, God, remember. At tandaan niyo po, God will always remember. It is in the faculty of God that He is not a forgetful God. Although, nakasaad sa Bible, na sabi niya, kakalimutan ko ang lahat ng iyong mga ginawang mali. Ang iyong mga kasalanan at papatawarin kita, nakasaad yan sa Bible. Pero alam nyo, ang anumang magagandang ginawa natin sa Diyos, anumang magagandang pinaglilingkod natin sa Panginoon, kailanman hindi makakalimutan ng Diyos yan. At hindi babaliwalain ng Panginoon yan. Pag dumating na ang oras na kailangan mo na mag-plead sa Kanya. It is in God's faculty. And it's beautiful. Kumbaga, naka-record na yan. Hindi na yan mabubura. Amen? Kapag kayo ay mag-pledge sa Diyos, hindi yung Panginoon. Pagalingin mo naman ako. Panginoon, palakasin mo naman ako. Yun lang lagi, mababaw lang yan eh. Pero kung state mo isa-isa, Panginoon, paano? Naalaala mong pinaglilingkod ko sa iyo mula pa noon. Pinagtatawanan ako ng iba, pero tuloy ako sa paglilingkod. Pinag-uusig ako. Pinagtutuya ako ng mga mahal ko sa buhay, pero patuloy ako naglingkod sa iyo. Hello? Pag may ganyan kang karanasan, ang lahat ng karanasan, kapaitan na naranasan mo nang ikay sumunod sa kalooban naman, state it! And it will be remembered by God. What a prayer. Amen? Ha? Tandaan nyo, it is a wonderful faculty of remembering. A wonderful faculty of forgetting our sins and casting it in the sea of forgetfulness. Not to be remembered again anymore. Yan po ang ating Diyos. Ha? He remembers the good that we have done for Him. He remembers also the evil that we have done for Him. He remembers all the sacrifices that we have done for Him. Alam na God yan. At kailanman hindi niya makakalimutan yan. Hezekiah's history and exploit are written in the book of Kings, 2 Kings chapter 18. Buklatin nga natin. Buklatin nga natin. 2 Kings. Tingnan ninyo kung paano niya ginawa ito, paano ang kanyang trinabaho na masasabing siya talaga ay nalakad sa katotohanan. Sabi sa verse number 1 ng chapter 18. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Isaiah that, tama ba yan? 1 Kings ba yan? 2 Kings. Mali, 1 Kings ang aking binasa eh. Okay? Ang sabi sa verse 1, pakibasa ka, 1 and 2, go! Verse number 3. Wow.
ano yun? He removed the high places and break the images, cut down the groves, break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense in it and called it Nehustan. Okay? Diyan makikita ninyo mga ginawa ni King Hezekiah. Okay? And ang sabi diyan, verse 7, okay, verse 5, and he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. For he cleaved to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments, which the Lord commanded Moses. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. And he rebelled against the king of Assyria and served him not. So dito natin makikita na ang taong ito talagang total na sumunod sa Diyos. Amen? Okay? Ang sabi diyan, siya po ay talagang nanindigan. Okay? Makikita ninyo ang kanyang paglilingkod talagang napakatindi. Hindi niya ipinagpalit. He remembered his sacrifice. God remembered his sacrifice. His zeal against idolatry. His love for God. And do not tolerate an image or idol. He remembers a faithful trust and a faithful obedience and keeping and following the commandment of heaven unswervingly and unceasingly. Ganun ang paglilingkod ni King Hezekiah. Siya'y naglilingkod na hindi kailanman ay lumihis ng landas. Hindi lumayo, hindi lumiko. At ang kanyang paglilingkod ay walang humpay tuloy-tuloy. Yan po ang inyong makikita sa kanyang mga... Kaya mayroon siyang lakas na loob na magsabi sa mga, remember. Amen. Now, look at the God who answers, the great God who answers. Verse number 4 and 5 ng ating text sa Hezekiah. Anong sabi? 4 and 5. Pakibasa. Amen? What a great God who answered. Amen? Amen? Meanwhile, we have a great, wonderful God whom we serve. Bakit po? Ang answer ni God matindi. Sige, I will add unto thy days, what? 15 years. Amen? Oh, this was the only man ever lived who had informed that term of his life. Siya lang po, wala nang iba. Binigyan ng ganyan. A privilege. Not only a privilege, a great privilege, mga kapatid ko. Hard to tell. But alam nyo, ito ang aking sariling pananaw. Sinulat ko dyan, sarili kong pananaw. Sariling pananaw ko to, sana makuha nyo. Just in case, halimbawa, God, let us put ourselves in the shoes of King Hezekiah. What if ito ibibigay niya sa iyo? What will you do? Anong gagawin mo sa 15 years na yan? In my own personal view, ito ang aking isinulat, mga kapatid ko. Una, kung ako'y bibigyan ng Diyos ng more 15 years, after of my dying days, amen? Ano naman ba yung sabihin? Nahatulan ka na, sinabihan ka na ng tao, mamatay ka na, pagkatapos wala ka ng pag-asa, 3 months ka na lang, o 5 months ka na lang, o 5 years ka na lang, yung ganyan. Anong gagawin mo? Ito ang aking personal view. Number 1, I will put everything in those years.
lahat ho ng magagawa ko sa 15 years na yan, ay gagawin ko lahat. Kaysa gagawin ko in my entire life, kumpara sa iba na gagawin nila for their entire life. Hello? Hello? Amen? Yan ang una na aking naisip. Number 2, I can afford to be generous in my giving if God will give me 15 years more. Bibigay ko na lahat, ha? Amen? Number 3, I can afford to be extravagant for the Lord. Lagi ko sinasabi, kahit na wala akong 15 years pagdating sa gawain ng Panginoon, mayaman ako, di ako mahirap. Mahirap ako sa sarili kong pamumuhay. Mahirap ako sa sarili kong paggastos. Pero sa gawain ng Diyos, hindi ako mahirap. Can afford to be extravagant for the Lord. Work harder. Give extra hour for the Lord. No worries about disease. No worries about sickness because I was promised of 15 years of active service for the Lord. I was given the chance. I can put more 15 years extra amount of service than other man put most of their lifetime. Bakit po? Sigurado Sigurado na. I can go mad for God. I can go all out for God. I am immortal for 15 years. Bakit? Kahit ano pa, patayin ko pa sarili ko Kahit di pa ako matulog, araw at gabi, di ko mamamatay Hello? Amen? Kahit na ubusin ko pa ang aking lakas, kahit ano pang gagawin ko, sa 15 years na ito, hindi ako maano. 15 years pa ako Amen? Abay, ilalarga ko na lahat-lahat, isusulitin ko Amen? Bakit po? Kasi yun pangako ni God Amen? At ito po'y mahalaga na kailangan nating intindihin. Okay? Alam ba ninyo, tingnan ninyo si Jesus Christ. Great example si Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ kung kailan siya at kailan lang ang ministry niya. Ilan lang? 3 years and almost 4 years lang ang ministry ni Jesus Christ. Bakit lagi ganon ang kanyang mga tinuran? Time, just approximately 4 years to fulfill all that God wanted him to do. He knew he had limited amount of time. In those 3.5 or 4 years, he put everything into its ending. Lahat ng trabaho niya po, natapos niya Hindi siya pabaya. Kaya pag binasa ninyo ang Mark chapter 16, makikita ninyo yung statement na ito. Straightway, immediately, yan po laging inulit-ulit. 20 times, these words describe the momentum of the Lord's life and ministry. Bakit po? Limitado lang ang kanyang oras Limitado lang ang kanyang panahon. Kaya talagang sinulit. At anong sabi doon? John chapter 15, verse 25. Anong sabi? Pakibasa, pakisyaw nga. Sa verse, John 15:25, anong sabi? But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in the law, they hated me without a cause. Bakit ganyan? 10:25? Tama ba yan, John? O yung pinaka? Nasa kanya John, hindi 15 yan Palagay ko yan 20, 25. Tingnan nyo nga. John 20:25. Ano ba last chapter? Hindi din. John yan, 21. John 21. Tingnan po ninyo. Ano sabi? And there was also many other things which Jesus did. Ano? The which, if they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the book that should be written. Amen? Yan, ginagamit kong minsan yan na bakit? Marami pa daw hindi nakasulat. Ang nakasulat ka, hindi pa nabasa, hinahanap na sana yung mga hindi nakasulat. You know? Pero ito po, ang patunay na ang ating Panginoon in His 3.5 years or 4 years ministry, grabe ang kanyang na-accomplish. Grabe ang kanyang nagawa. At
At natapos niya po lahat na kung ito'y isusulat, kahit buong mundo, hindi kayang i-contain ang sinulatan ito. Bakit? Ganun katindi. Ganun ka-epektibo. Ganun ka-worth ang mga time na ibigay sa kanya. Hindi talaga nasayang. Walang nasayang kahit isang katiting eh. Bakit po? Napakinabagan lahat. Why? Kasi alam ng Panginoon na hindi magtatagal ang buhay niya. Hanggang 4 years lang tapos na. Hello? Kaya natapos niya lahat. Kaya sabi diyan, see the praise of that momentum. What the Lord Jesus Christ is doing for 4 years has been fantastic. The whole world could not contain it. So is Hezekiah. All system must go forth, going for God. At ito po ay kinakailangan niyang magawa. This is just a short time. Hindi tayo mamuhay ng mahaba dito. No one can tell how long our life would be. Amen? In fact, sinabi ng Bible, James 4:14, ano sabi niya? For what is your life? Sabi niya. Ano? Sabi niya, whereas you know not what shall be on the morning. Hindi mo alam ang bukas. What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. Ganyan ang buhay natin. Mga kapatid ko, hindi natin alam. Kaya kailangan wala tayong sayangin. Short time lang tayo dito sa lupa. Hello? Hindi tayo dito long live. Hindi. Short time lang buhay natin. At kinakailangan, iyong wag sayangin. Amen? Living in the minute of the last days is our time ngayon. Tapos mayroon pa tayong shortness of our life. We have a limited time. So anong gagawin natin? Bakit maraming Kristiyano nagpapabaya pa? Bakit maraming Kristiyano na akala nila okay lang na sila hindi maglingkod kay God? Okay lang na unahin nilang sa labas. Okay lang unahin ang trabaho. Okay lang kung ano mga gagawin doon. Tapos i-sacrifice ang gawain ng Diyos. Bakit ganoon? Kasi we feel contented na okay na ang Sunday morning. Pero hindi okay. Kung Sunday evening, okay lang. Pwede. Pwede na hindi. You know what? Sinuma na yan. Gaano karami ang iyong ma-spend na oras sa iyong lifetime kung talagang present ka sa lahat ng services? Ilan lang? Sabi niya, ilang years lang yun. Kaiksi. In your whole lifetime, in your 70 years, 8 years, baka abutin ka lang ng 7 taon. Yun lang. The whole. Bakit to? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Hindi na pinaparinggan ko kayo, but you need to be very concerned about this. Because we are not living in the beginning of days. We are living in the second coming of the Lord. At pag anuman ang ating managawa at makakapiranggot na lang na oras binibigay natin sa Panginoon, alam nyo, sayang ang mga oras na kung saan binigyan ka ng Panginoon ng magandang panahon. Hello? Amen? Ito, may taning na buhay. Kailan ka pa pagtrabaho talaga at mag-workout talaga at masabi mo seryoso talaga paglilingkod sa Panginoon kung bibigyan ka na ng Diyos ng taning sa buhay mo? Hello? Amen? Doon ka ba lang ba magseryoso pag may taning ka na sa buhay? I don't think so. Amen? Bakit po? Ang aking nakikita, ang ating maintindihan na napakaganda, ang buhay na iniligtas ng Diyos mula nang tayo maligtas hanggang ngayon na tayo naglilingkod, lahat yan ay mahalagang oras. At ang mahalagang oras na yan ay kapiranggot lang yan kung atin talagang i-maximize yan at i-squeeze natin yan. Oo nga, sabi ko sa inyo Although I was brought up in a Christian home, iniisip ko, sabi ko, ano kaya? Nasa 50 years old na ako, papunta na ako sa 60 years old. Sabi ko, Panginoon, gaano na kaya ang oras na igugol ko sa iyo? Ilang years na kaya kung iyan is-squeeze? Mayroon na kaya, mabibilang na kaya na masasabi, day and night, I have already spent 10 years of serving God.
Kung ang squeeze mo bang gano'n, o napakakunti pa. Hindi ko man pumabilang. Lakasan mo nga itong unti. Hindi ko man pumabilang kung gaano na. Pero ako'y naniniwala po. Ang naipaglingkod ko sa Panginoon, kaperanggot pa lang. Kapalit ng kaligtasan, binigay niya sa akin. Dami ko pang utang sa Diyos na dapat kong ipaglingkod at dapat bayaran. Hindi niya naman pinapabayaran. Kaya lagi kong sinasabi, habang may oras, habang may hininga pa, hindi ko hahayaan na may masayang akong oras na hindi ko may paglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi yun lang ang oras na counted eh. Lahat ng oras na sinayang ko. Hindi ko na kayang balikan. Maniwala kayo. When it is gone, hindi mo mabalikan yan. Kaya, pag maintindihan mo na ang iyong naipaglingkod kay God ay napakakunti pa, talagang magdo-double time ka. Magpupursigi ka, Panginoon. Sayang na naman. Church ngayon, sayang ngayon. Prayer meeting ngayon, sayang. Panginoon, dapat nandyan ako sa gitna. Dapat ako'y naglilingkod sa iyo dyan. May abilidad ako. Sayang ang talent ko. Sayang ang pera ko. Naigugol ko sa lahat na ito. Pero hindi ko nagugol sa inyo. Sayang. We have just a short time of living. Will you waste more? Will you lose more? Ha? Nasa sa inyo. Ba't narinig niyo ang mensaheng ito? At sana, makuha ninyo ang pinaka-importante. Within this week, we're not feeling well. We're tired. We feel sick. But there would be responsibility that must be done. There is no excuse. Kahit na may sakit, sige. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam, sige. Bakit? Dahil hindi ka naglilingkod sa Diyos na ordinaryo eh. Naniniwala ka naman na ang Diyos kaya kanyang pagalingin. Ang isa naming kasama, nagsasabi, pupunta ako. Mamaya-maya, sabi, hindi. Kaya alam nyo, yung aming lakad, 3 beses na postpone. Pero tumuloy pa rin kami. Si Pastor Ray, hindi lang makasama eh. Pero sabi niya, alam Pastor, kung wala lang akong appointment ito, we will give more relief. Kasama ng mga LG, kasama ng governor, kasama ng congressman. Kaya maraming napamigay siya ng Pastor Ray. Pero sabi niya, Pastor, alam mo, member tayo ng Philippians eh. Hindi ko gusto na absent ako sa lugar na kung saan kailangan ng youngest natin na nandyan ako. Pero nakauuna kasi ako dito. Pero wala akong pakialam kahit kaano kalayo. Kaya kong pumunta para kay Solomon. At nag-usap kami. Naka-ready na doon. Naka-ready na lahat. Should we postpone it or not? Tapos sabi ni Pastor Ted, bahala na. Nandyan naman si Lolo. Nandyan naman si Tatay. Siya nang bahala dyan. Hindi ko talaga kaya. Kaya in-advise namin. Sabi ko, Pastor Ted, kaysa mabinat-binat ka, you better stay. Diyan ka na lang muna, pagaling ka. Tapos si Solomon nagsabi, Pastor, gusto ka namin nandito. Kung gusto mo, may second round, may second batch. Ikaw nang bahala. Pero by this time, hindi namin gustong nandito ka. Hindi dahil hindi namin gusto. Dahil baka pagpunta mo dito, manghawa ka pa sa amin. Hindi mas lalong grabe. So sabi ko, sige, punta tayo. Oh, ang isa,
ang kasama ko. Ang isa, hindi nakasama. Isang kasama kong ito, siyang main speaker kasi. Ano ang kanyang kalagayan? High sugar. Biro mo 600, 700. Yung sugar niya. So, Pastor Este, pambihira ka. Pumunta kaming Isabela, ganun eh. Pambihira ka. Lahat kayo ng mga kasama ko sa Philippines may mga sakit. Mahirap naman. Yung isa, sakit sa puso. May heart problem. Anytime, pwedeng matake, patay. Ikaw naman, high sugar, biro mo 500, 600. Dumati, nung pumunta kami pungkuan, biro mo wala. Nung siya, hindi na gauge, lumampas na sa gauge. Nung pumunta kami sa Santiago, kaya naging-concern kami sa kanya, Pastor, bihira. Malakas lang yung resistensya mo. Pero anytime, pwede kang matuwag na dyan. Tapos, sobra pang makalimutin. Sabi ko, alam mo, siguro resulta na yan dahil sobrang high sugar mo. Lahat ng bagay na maalis sa kanyang katawang, maalis sa kanyang, na mailagay niya lang ganyan, makalimutan. Pati gamot niya. Oy, ang tubig ko, nag-stop by kami, kinuha namin si Pastor Carlo dyan sa Malayantok. Pagkatapos, yung kanyang bag, na kung saan yung kanyang mga gamot nandoon. Pagkatapos yung kanyang tubig, iniwan doon dahil nag-usap-usap pa. Maya-maya, paalis na kami. Nandoon na kami sa Cordon, Isabela. Ay, ang tubig ko wala. Pakisabi mo nga kay Juan na sa misis mo na ang tubig ko wala, naiwan ko doon. Maya-maya, tapos, medyo masama na ang pakiramdam. Ano ang pakiramdam? Hindi na to. Yung kanyang gamot, nandoon kasama sa bag. Sabi, yung bag ni sabit ko doon. Ikaw talaga, sabi, isabit mo lahat dyan. Sabi ko, kung ang iyong kwan ay hindi nakasabit dyan, ay hindi ko na, wala na rin. Pampihira ka, bakit ganoon? Tapos, binigyan siya ng misis ni Pastor Carlo ng lahat yung ano yan, serpentina. Kasi yung serpentina, mabutit, maraming serpentina. Yun ang pinangat-ngat niya, ngat-ngat. Pero maniwala kayo, after na mangat-ngat niya yan, serpentina yan, yung kanyang 500, bumaba sa 300. Na naging 200, epektibo ito. So, kaya sabi ni Pastor Ed Laurena, sabi niya, Pastor Resti, mag-herbal ka na lang. Alisin mo na yan. Ako ganun din, high sugar din ako eh. Pero ang ginawa ko, puro na lang herbal ang ginawa ko. Hindi na yung mga synthetic na gamot. Titirahin ng liver mo niyan. Kaya yun, mabutit may isang plastic siyang serpentina, mga kapatid. Within 2 days, yun ang kanyang ginangat-ngat. Kaya sabi ko, pasalamat ka, may serpentina. Kailangan yan ay ganun. Kaya kayong may mga sakit, yan, serpentina. Maghanap kayong ganyan. Mapait lang. Pero ngat-ngatin nyo para makatulong ng mabuti. Dahon-dahon lang. Kailangan yun eh. Amen? Sabi ko pambihira. Tapos ito. Sabi ko nga, alam mo, pakiramdam ko, ako lang nag-isisa eh. Lahat ng mga kakombrads ko, dadahang na nga. Ako pa, paano? Di din magandang pakiramdam ko. Pero sabi ko, sige, trabahuin natin to. Nakatapos din siyang preaching. Pagkatapos, ako na naman. Pagkatapos yan, pinag-pray namin si Sir Simon, tapos in-install namin, inagrihan ng lahat ng mga membro, okay na. Tapos sabi, tara, uwi na tayo, mag-preach pa ako dito. Kaya kahapon, late na ako. Kasi talagang pagod na pagod akong ganyan. Tulog. Pero wala ka pa rin magagawa. Parang yung ulo mo, kahit na ngayon, ganoon eh. Parang nakaklag pa rin, may sipon pa rin, may ubo pa rin. Anong gagawin? Tuloy! Bakit po? Mas maganda na, sabi ko, madatnan man ako ng kamatayan, at least matuwag ako dyan, naglilingkod kay God. Busy ako naglilingkod sa Panginoon. Yan ang tinatawag na you will die. In action. Hindi yung missing in action. Hello? Amen? At marami na sa inyo. Sana tingnan yung status nyo sa buhay. Now, as we close, ay ito. What did Hezekiah do in those 15 years? Yan ang pinaka-importante. Makalimutan na ito. Ano ang ginawa ni King Hezekiah nang binigyan siya ng Diyos ng 15 years to live?
Anong kanyang ginawa? Sabi ko, kung ginawa niya lang yung aking assessment, sabi ko, kung ganyan, may buhay akong ganyan. Pambihira, iuubos ko na lahat, ilalarga ko na lahat, ibibigay ko na lahat ng oras, lahat ng abilidad, lahat ng pera, lahat ng lahat. Para ano? Para makaipon ako dahil ito nang buhay ko eh. Para maka-invest ako ng mabuti sa langit. Ito na ang gagawin ko. Para lahat ng ipinagkatiwala sa akin ng Diyos sa lupang ito ay mapakinabangan ko ng mabuti. Gagawin ko ang pinaka-best. Now, anong ginawa ni King Hezekiah? Ito po. Tingnan nyo. Before his illness, bago po siya nagkasakit, he was on fire for God. After he was healed of his malignant tumor, yan ang kanyang sakit. Mayroon siyang sakit saan? Tumor sa utak. Hezekiah, what happened? Became a celebrity. Hello? He became a superstar. His healing was broadcast. The entire world knew about it. His popularity was far and wide and became nationally well known. He prospered fantastically. He was great. He has his greatness, his leadership, his riches, his wealth, his power, his strength, his ability, and he rests in majestically. Bam, grabe yan. He became an international figure. He became a legend. Basahin niyo yung mga verses na yan. Nandiyan nakasulat. Nakilala siya. O, bihira. Nakilala siya. His healing was popular. Okay. His riches increases. Basahin lang nga natin. Sobrang mahahaba ito eh. 2 Chronicles, chapter 32. Verse 23. Ano sabi? And many brought gifts to the Lord and to Jerusalem and presented to Hezekiah, king of Judah, so that he was magnified in the sight of all nations from henceforth. Grabe. Lahat ng bansa saludo sa kanya. Talagang naging celebrity siya. Naging popular talaga. Ang riches, grabe. Lahat nandyan. His healing, matatagpuan sa 2 Kings, chapter 20, 8 to 11. Yan. Pero nais kong buklatin ninyo yung 2 Chronicles, chapter 32, para tapusin natin to. 2 Chronicles, chapter 32, 24 to 26, nais kong ipabatid ito sa inyo lahat at itong napaka-importanting wag nating makalimutan. Sabi sa verse 24, in those days Hezekiah was sick to his death, to death, and prayed unto the Lord, and he spake unto him, and he gave him a sign. But Hezekiah rendered not again. Ulitin nyo yan. Tingnan nyo yan. But Hezekiah rendered not again according to the benefits done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him and upon Judah and upon Jerusalem. I-note nyo yung statement na yan. Bakit po? Binigyan siya ng Diyos ng pabor. But he did not do the thing that he did before. Binigyan ka ng chance ng Diyos na ikay makapaglingkod uli. Pagkatapos, hindi mo ipinaglingkod sa Kanya. Maraming mga tao pagipit-gipit na maghihingi ng tsansa. Oh, Pastor, please. Forgive me, please. Ganito. Pero ano ginawa mo? Tayo naman bilang tao, maghingi tayo ng patawad. Patawad naman eh. Amen? But you cannot fool God. Pero
Pero hindi naglingkod sa Diyos. Binigyan ng chance. He rendered not again. God held you. God saved you. But you rendered not again for the benefits that He has done unto you. Anong ginagawa mo? Nasaan ang tamang gratefulness dyan? Nasaan yung gratitude dyan? God lifted you up and delivered you. God prospered you and made you rich and wealthy. God gave you a son and a daughter. Nangyari yan, binigyan siya ng anak pa dyan. Oh, si Manasseh, the most wicked, evil man, king, si son, who killed his father's dear friend, Isaiah, cut in a half by a saw. Alam ba ninyo, nagkaroon siya ng anak? Si King, yung Hezekiah na nagsabi sa kanya na papagagawin ka ng Panginoon. Alam niyo yung anak niya? Yun ang nagpapatay sa kanyang kaibigan. Pero mo, nagkaroon ng anak. Mas worse. Anong dahilan? Kasi hindi nagiging grateful. His latter end did not match his beginning. Those extra years was a disaster. And worse. And become so worse. God gave you an extra years. What will you do with it? What will you do with that? Lengthening your days? What are you doing with it? Has God benefit the extra years He had blessed you? What are you doing with it? Nabibinipisyo ba si God sa extra years of blessing na binibigay niya sa iyo? Pinapanalangin natin, dati sobra nating hirap. Dati kawawa tayo. Kahit lang makain, wala tayo. Ngayon, binigyan tayo, pinasper tayo naman. Did you use that for God? Or you just keep it to yourself? Kayo pang makakasagot niyan. Pero itong taong ito, mayroon siyang binigay 15 years. Pero hindi niya binagkaloob sa Diyos. Hindi niya pinaglingkod sa Panginoon. Sinarili niya. Hindi kaya maraming Kristiyanong ganyan sa panahon na to? Sana hindi ka isa doon. Pero sana marinig niyo itong mensaheng ito. For you to be able to treasure that every benefits na binibigay ng Diyos sa atin, it's worth for His service. At hindi natin hahayaan na masasayang ito. He rendered not again according to the benefits na ibinigay sa kanya ng Diyos. Isang verse and then I'll close. 116, I think verse number 12 na verse na nais kong ating isipin. What shall I render unto the Lord? For all the benefits towards me. For all His benefits. What shall I render? Nabigyan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng magandang kabuhayan. Anong nirender mo ba kay God? Nandyan pa ba ang katapatan? Nandyan pa ba ang kasigasigan? O inyong ginawa ay you made excuses. Sabi, Lord, pasensya ka na. Lord, busy na ako. Lord, pasensya ka na. Lumaki na business ko. Lord, ganito. Ganun ba yun? Gagamitin ba natin ang mga blessing natin para maging dahilan upang hindi tayo makapaglingkod kay God? O yun ang magtutulak sa atin, kaya tayo lalo pang nagiging matapat kasi nais natin magpasalamat kay God sa kanyang kabutihan sa buhay natin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa 2021, mga kapatid ko. Pero ang nais ko, kung ako'y bibigyan pa ng Panginoon ng more benefits, hindi magmamahali ang paglilingkod ko sa Kanya. Hindi ko gagamitin ang marami pang pagpapala at benepisyo na hindi ko siya mapaglingkuran ng may katapatan. Kasi yun naman talaga ang layunin. Bakit niya ako pinagpala? Para lalo ako maglingkod sa Kanya. Para lalo ako maging mapagbigay. Para ako laging maging maunawain. Para akong tao na magiging grateful lagi sa Kanya at magsasabi kung wala kayo, Lord, wala ako. Sana ganyan. Ang spirit natin, huwag tayong gagayahin natin ito. Na binigyan siya ng so much blessing ni God for another 15 years, pero He rendered not again
according to the benefits that the Lord has given him. Sana ngayong umaga masasabi mo, Lord, salamat po sa lahat. I will render to you my service because you have benefited me and my family so much. Tumayo po tayong lahat. Sana yung mga benepisyong pinagtawala sa atin ng Panginoon ay wag nating gagawing excuses. Musician will play. Kung naunawaan niyo ang mensahe, then response according to what the Lord had made you understand the message. How do you render your service to the Lord now that you are already blessed? I know that there would be more blessing coming. But will you render the best? The Master is saying, I have given you everything. I have given you that much. Will you serve me that much? It's your choice. Amang Banal, nagawa ko na po at naibigay ko na ang mensaheng nais mo. Nasa sa inyong mga anak ang pag-response. Alam nyo ang kanilang mga puso. Alam nyo kung ano ang sitwasyon ng kanilang pagkatao right now. Bless them as you have seen them according to their heart. Kayo po, nawa maluwalhati sa mga desisyon. Pagpalain niyo kami. If the Lord has spoken to your heart, the altar is open, you come. What kind of service you gonna render to the Lord now that you are blessed? Now that you are facing 2021. Come on. Kayo lang nakakalam how the Lord blesses your life. Kayo lang. Kanya-kanya tayong gauge, kanya-kanya tayong level. But will you pray to the Lord, Lord, in all the blessings, in all the favor, kahit na may pandemic, in all the opportunities, Lord, pasensya po kung marami akong kakulangan. Lord, salamat sa mensahe. Salamat dyan sa example na hindi si Kaya, hindi ko tutularan po yan. Kung bibigyan mo pa ako ng 10 years, 15 years, 20 years more to live, Lord, paglilingkod ko ng maayos. Hindi dapat malagay sa pangalan ko, this man rendered not unto the Lord according to the benefits that he received. This young man did not render unto the Lord according to the blessings he had received. Panginoon, kung bibigyan mo pa more ako na buhay, hindi ako magkukulang sa paglilingkod. Marami na akong pagkukulang. Marami akong nasayang na mga oras. Marami na akong nasayang na panahon. Marami pa akong blessing na tinatanggap. Hingi ka ng pasensya kung may kakulangan at mangangako ka na sa sunod na mga araw, pagbigay sa iyo ng Diyos ng oportunidad at buhay, di mo hahayaan na walang parte kang maibigay sa Kanya. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Kayo na po ang bahalang magpa-enlarge nito, magpabunga nito sa puso ng inyong mga anak. Ako po'y boses lang. Ako po, Panginoon, ay instrumento nyo lang. Nakikita ninyo kung anong aking heart's desire. Nakikita ninyo kung ano ang hangad namin para sa gawain. Ibinigay na namin ang paglilingkod, ibinigay na namin ang lahat at hindi namin babawiin ang paglilingkod. At hindi namin hahayaan na kami ay magmamaliw sa paglilingkod namin. Gamitin niyo po ang mga buhay namin. Gamitin niyo ang buhay ko, ang buhay ng misis ko, ang buhay ng mga anak ko.
patuloy kaming maging kagamit-gamit sa inyo. Hindi kami magsasamantala sa lahat ng favor. Kundi grateful kaming magpapasalamat dahil sobrang bait niyo po sa amin. Mabait kayo sa simbahang ito. Mabait kayo sa buhay ng mga membro. Nawa, huwag kaming makalimot. Hangad namin ang inyong pagpapala. Hangad namin ang inyong pag-uunlad sa buhay namin. Pero nawa, huwag kaming makalimot, O Diyos. Nasa iyo pa rin ang lahat. At kinakailangan mapaglingkod namin ng mabuti ang lahat ng kabutihan ninyo sa aming mga buhay. Nawa, baunin namin ang mensaheng ito. At sa dako paroon, as we look at sa sunod na taon, we could always say that we can still serve the Lord more. And there are more service to be done kasi hindi pa binabawi ng Diyos ang aming buhay. Pagpalain niyo kami, pagpalain niyo ang bawat pamilya, ang bawat individual, ang bawat church family namin, at patuloy kang magpabunga sa amin, O Diyos. Maluwalhati nawa kayo at ibinabalik namin sa inyong lahat ng papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito'y aking hiling at dadalangin.